Bakit laging binabash tong bagong Raider netizens? Ito nga pala yung pinakabagong Raider blade nila kasi nga daw mayroong signal light na napaka-awkward dito sa unahan. Pero ano nga bang bago dito sa Raider blade? Silipin natin ngayong araw. Tara! So ayon kay Suzuki netizens, kaya doon nakalitaw na yung mga turn signals ni Raider both sa harapan at sa likuran is para sa added visibility at night. Kasi kung mapapansin ninyo, napakanipis na itong Raider. Kaya dapat kapag sa madidilim na lugar ay kitang-kita pa rin tayo, very visible, lalong-lalo na kapag liliko tayo. Yung iba kasi hindi masyado type daw yung turn signals na nakalitaw dahil yung Raider before ay napakalinis lang at very slick lang yung design dahil part na nung assembly yung kanyang turn signals. Pero meron naman siya mga major upgrades na worth the upgrade. Kagaya ng tinatawag nila na Suzuki Clutch Assist System netizens. Yan yung assist and sleeper clutch na mas magiging smooth na yung gearing transition natin kapag mabiyahe tayo. So kapag traffic situation or may long ride, mas less yung pagod natin bilang rider. At napansin ko nga siya nung nag-short, ikot-ikot lang ako dito na mas smooth na nga yung gearing transition niya netizens. So kinakatakot na iba yung tinatawag natin na tip over na sensor niya na kung saan kapag natumba yung motorsiklo is mamamatay siya. Actually yung iba natatakot, lalo yung mga kamote natin dyan na netizens kasi baka daw kapag nag-banking sila ay mamatay daw yung makina ng motorsiklo. So that's for accidents netizens na kapag naitumba yung motorsiklo, automatic mamamatay siya for safety. Hindi naman po yan nangyayari kapag nagbabanking tayo. Kasi may certain angle po siya na yung almost matutumba na, dun po mamamatay yung pinaka-engine niya. At yung sensor niya ay dun madedetect na nasa pahamak na or talagang completely matutumba na. Hindi na bago yung feature niya netizens. Actually meron na yan sa mga ibang motorsiklo at matagal na rin pong sinagot yung issue na yan. Aside pa doon netizens, ang isa sa napansin ko sa kanya ay meron na siyang bulsa dito sa may bandang unahan at meron po siyang USB Type-C na charging port. So, tingnan natin kung kasya yung aking iPhone 17 Pro Max, 1TB, fully paid. Hindi nga lang kasya netizens. So, dito sa may bandang gilid, meron siyang parang gel sticker na FI po siya. And syempre, meron tayong Suzuki emblem dito. Unlike dun sa Pro Edition netizens, hindi pa po keyless tong isang to, disusi pa po siya, pero meron siyang key shutter. Napaka-visible naman kahit sa direct sunlight yung kanya fully digital na meter panel. Nakilala talaga si Suzuki Raider netizens bilang King of the Underbone dahil nananatili pa rin po siyang fastest and strongest sa 150cc para sa kanyang category. So ngayon meron na siyang tinatawag na easy start. Mas easy na po at mas tahimik na siyang i-start netizens. Sound check natin. Nandun pa rin yung spirit and power ng isang Suzuki Raider. Sa unahan netizens ay meron pa rin po tayong disc brake na naka-dual pot caliper. So ito nire-review natin is yung kanilang blue. Naka-blue din tayo ng mags netizens and syempre tubeless tires na with a tire size of 70 by 90 by 17 at sa likuran naman ay meron tire size na 80 by 90 by 17. Ang ganda ng kanilang tinatawag netizens na design, air slicing aggressive design. So meron siya mga ventilations dito netizens. Ewan ko kung saan nila nakuha yung camel concept dahil ba dito sa umbok dito. Sa personal netizens, pag nakita nyo yung kanyang mga pindutan, meron lang high beam, low beam, turn signals, and busina. Wala pong built-in na hazard netizens, kundi push start lang sa may bandang right. Pwede pa rin po kayong mag-angkas, makikita nyo yung kanyang pillion ride space dito. Kayang-kaya pa rin naman po mag-long ride with OBR. And then may susi siya, susisian mo yung bandang gilid para ma-access mo yung kanyang fuel tank. So meron po siyang fuel tank capacity of 4 liters. Aside doon, wala na masyadong space dito, kundi battery na lang yung makikita ninyo. Of course, meron din tayong grab bar for our pillion ride. Upright seating position lang tayo netizens and syempre dahil 765mm lang po ang kanyang seat height, abot na abot po siya ng short rider na kagaya ko. My height is just 5'4", pero kita nyo naman netizens, flat-footed tayo dito kay Raider blade. Yung kanyang mga side mirrors still the same netizens, pati yung handle grips, may balancer sa dulo. Coated pa rin naman po yung ating mga brake levers and clutch levers. So pagdating sa engine netizens ay meron tayong 4-stroke, single cylinder. Syempre yung pinagmamalaki nila na dual overhead cam with 4 valves, fuel injected at meron pa rin po tayong SEP or Suzuki Eco Performance. So we can maximize yung kanyang power kahit na hindi kumukonsumo ng ganong kalakas sa gasolina. To be exact netizens, meron itong 43.4 kilometers per liter na average fuel consumption ayon yan sa WMTC. Accurate yan. But of course, it still may vary. Depende pa rin yan sa throttle habit natin, bigat ng rider at sa road condition. Sa mga available colors naman netizens ay meron silang Pearl Bright Ivory, Metallic Matte Fibrion Gray, Candy Matte Bordeaux Red at
So liquid cooled pa rin po siya netizens, kaya mabisa kahit sa mahabang biyahe. No overheating issues. Electric start lang siya netizens, wala siyang kickstart. 6-speed manual transmission na merong telescopic fork suspension sa unahan at swing arm naman sa likuran para sa suspension. Tapos isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya netizens ay 150mm yung kanyang ground clearance. So kapag medyo napadaan tayo sa mga baha-baha, hindi to basta-basta aabutin. At kapag medyo may mga higanting hump sa Pilipinas, okay na okay, hindi siya sasayan. So pwede rin sa mga somehow off-road experiences, especially sa mga probinsya. Nandun pa rin naman yung essence ng Raider netizens, pwede nyo pa rin siyang pormahan. Hindi naman nawala. Yung iba lang medyo naninibago siguro. Pero eventually, I'm sure ay masasanay din tayo sa bagong looks ng Raider. Pag nakita nyo siya sa personal netizens, hindi naman siya ganun kasama. Medyo OA lang din yung mga comments sa internet. So isa pa sa sinasabi netizens is mukha na nga daw siyang Fury. Kawasaki daw, para nag-collab daw si Suzuki at Kawasaki. Siguro dahil dito sa nasa gitna na medyo tumaas siya. Pero dati naman, di ba, may resemblance sa talaga yung Raider and Fury. Well, actually, sa Fury, nagagandahan na talaga ako noon before pa. So, I don't know kung saan nagagaling yung mga ganun na comments. Is it positive or negative? Eh, isa rin sa mga medyo hindi pansin sa personal is itong kanyang winglet. Nakikita nyo siya sa personal, meron siya parang winglet dito sa may bandang unahan. Nakadagdag din niya ng angas. Pero yung stance niya, netizens, sabi ng iba, talagang mananatili pa rin yung bloodline ni Raider na pwedeng i-set up at favorite talaga ng mga netizens natin na ipang show. So, tingnan natin kapag kami nag-set up na nito sa mga future, kapag marami nang nakabili. So, syempre, dekadena pa rin tayo dahil manual transmission siya. Meron tayong ilaw para sa plaka, reflector, added visibility at night. And meron din tayong aluminum na tapakan for our pillion ride. Tapos may parang mga konting parang mga kalmot-kalmot nga dito. Ang ganda ng pagkalagay ng mga decals niya. Nandyan din yung Suzuki decals natin and yung mga specs, dual overhead cam, 4 valve, Suzuki clutch assist system, 6-speed, liquid cooled. Tapos dito naman is Raider R150. Unlike dun sa Pro na medyo naka-emboss yung emblem, this one is stickers naman. Meron tayong wheelbase na 1,280mm and overall dimensions naman na length of 1,955mm, width na 675mm at height na 980mm. It's 112 kilograms, kaya maganda po yung power to weight ratio niya, netizens. In fact, it can produce 13.5 kilowatts at 10,000 RPM of max power and max torque naman na 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. Nung ma-test drive ko nga siya quickly dito lang, netizens, paikot-ikot, ay nagustuhan ko talaga yung performance ni Raider. Though wala namang changes dito sa kanyang engine, pero nandun pa rin talaga na given na maganda talaga si Raider pagdating sa makina. Napaka-powerful, napaka-responsive, and syempre, napaka-smooth nung gearing transition niya ngayon dahil nga dun sa pago niyang Suzuki Clutch Assist System. Malambot pa rin naman yung clutch niya, netizens, and very responsive yung kanyang mga preno. Ang presyo, ito po ngayon ay merong SRP na 130,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang pinakabagong Suzuki R150 Blade? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano mga points for improvement nyo sa motorsiklo na to at baka tugunan niya na yung Suzuki sa susunod? May mga iba pa ba kayong motorsiklo na gusto mapanood next vlog? Comment nyo lang dyan sa ibaba at baka mapagbigyan natin yan sa susunod. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.